Kumusta po mga kabayan? Tayo po'y makikibalita ngayon sa nangyari doon sa anak ni Senador Jinggoy Estrada na nabugbog, nasaktan doon mismo sa loob ng Boracay Island, sa beach resort mga kaibigan. Siyempre, pagkasabihin natin doon sa Boracay Island, ang ating Senador Jinggoy Estrada, siyempre, nandito sila sa Manila. So therefore, sila po ay dayo doon. Dalawa po sa kamag-anak ni Senador Jinggoy Estrada nasaktan doon. Binugbog ayon po sa balita. So ngayon makikibalita tayo mismo dito sa Chief of Police ng Boracay Island. Atin po silang pakinggan mga kaibigan dahil medyo nakakalungkot nga naman ang balitang ito. Po, no, bali May 24 sometime around I think 2 in the morning. May incident po sa atin na ni-report na merong dalawang parties, dalawang tao, 2 individuals ang mga victim nga po. Then yung suspects, 3 naman po sila sa kabilang party. Then actually we're basing our investigation po sa CCTV footages na nag-gather natin during the conduct of investigation. Then lumabas po yung ating mga victim. Paglabas po at I think maybe 50 to 100 meters na lakad nila, walk from the said bar, sinundan po sila ng ating mga suspects. And from there po, doon na po nangyari ang mauling incident. And during the mauling incident, may 2 witnesses po tayo na nagbigay ng statement. And accordingly, pagkita nga po sa insidente, sumigaw sila ng pulis. And fortunately po, ang pulis natin, 24 hours naman pong naka-visibility, lalo na sa ating beachfront, immediately responded po thereat. And upon nga po na pagresponde, dahil body-body po sila, yung isa, inassist po agad yung victim. Then yung isa po, hinabol po yung ating mga suspects. Then upon po the conduct of hot pursuit, dahil nakatakbo po, and they are local po ng ating mga Boracay, na katakas po. But during the hot pursuit operation, na-identify po natin yung mga suspects and sinurrender na rin naman po sila ng kanilang mga family. Sir, ano po yung pinagmulan? So yun. So sa madalit sabi sir, agresibo po yung mga local dyan. Yun o, kung ibatay natin sa kwento mo, nakatinginan lang pala. Tapos, ito namang mga locals dyan, agresibo. O, hindi mo lang nila iniisip na karamihan dyan, kung mayroon mang mga ibang tao dyan sa loob ng Boracay Island, sa beach resort, lalo na sa beachfront. Alam naman natin na marami dyan mga bisita lang. Mga turista, either local or mga foreign tourist. Ang lupit pala ng mga taga-ano dyan sila, no? Lupit ng mga local dyan sa may Boracay. Magkatinginan lang. Wala na, sasaktan ka na, bubugbugin ka na. Nangyari ba ito doon sa panahon ni Tatay Digong? Hindi naman kasi kung yan ang mabalita ni Tatay Digong, baka lub-lub pa yan sa kanal yung dalawa na yan. Di ba? Ang akin lang naman ditong payo lang. Kung kayo iinom, ang sino man dyan, kung kayo iinom, ilagay sa puwitan yung mga, yung mga nainom yung alak, wag sa utak. Kasi pag yan ay umiikot na sa utak nyo at maduling na kayo dyan, sa pagtingin ninyo sa kapwa nyo dyan, baka isipin na agad-agad, aba, may astig ito. Tika nga, at itong masubukan. O yun. Pero hindi alam nung dalawa na na nananakit na kung ibatay nga natin sa kwento nitong si Sir Police, sinundan. So ibig sabihin, umatras na yung kamag-anak ni Senador Jinggoy Estrada na ayon po sa balita, anak pala niya yun at saka pamangkin. So ibig sabihin, dumistansya na. Ayaw ng gulo. Yun pala, ang lulupit pala dyan ng mga local dyan sa Boracay na yan. Anyway sir, hindi ko naman sinasabing lahat. Pero yung local na yan na sangkot doon sa bugbugan na yan, lupit pala, no? Grabe. So paano na lang, halimbawa, yung mga kagaya namin nasa ibang lugar at mabalitaan namin na ganyan pala kalupit yung mga locals dyan pag nakainom, paano ba? Hindi namin kukumpiyansa dyan. Baka mamaya pag lingon namin, akala namin okay lang yung sumusunod-sunod sa amin. Halimbawa lang naman, kung kagaya sa mga kagaya ko,
makabisita dyan sa lugar na yan, sibisipin ko, nako, manda tayo dito. Baka ito susunod-sunod, mamamayang konti, hahatawin na lang tayo dito ng nakalukot na papel. Di ba? So yun po. Pero anyway, sir, salamat sa agaran ng suporta dyan sa pulis dyan. Dahil sabi nga, di ba, si Pangulong Bongbong Marcos nagsabi na police visibility. Binugbog daw po. Paki-describe po kung ano. Yes po, no, according to the witnesses, talagang na naglalakad po yung ating mga victims, sinundan po ng ating mga suspects. Then inakbayan sa likod, then doon na po nagsimula na sinapak. Doon po yung mauling incident nga po. Wala talagang commotion nangyari. So yun. Kumbaga doon pa lang mismo, kasi sabi dito sa pinto ni Sir, galing nga sila sa isang club lang. Doon siguro nagkakatinginan. Siguro sa isip nung tinitingnan nung kamag-anak ni Sir Jingo Estrada, siguro sa isip nung natingnan, ano ba to? Hindi naman ako babae, bakit ganito makatingin sa akin? Siguro, dahil dala na rin siguro sa nainom niya na natungga niyang alak dyan na 2 talyasi. Wala na, duling na. Aba, ibang klase ito. Tika nga. Ano nga natin? Diba? Lupit, ano? Alam niyo ba mga kaibigan kung sino yon? Ito, panoorin lang natin sandali. Ayan, ito po yung yung kagalang-galang nating senador na si Jingo Estrada. Pro tempore pala ito dyan sa Senate. Yari kayo dyan. Kayong nambugbog dyan, yari kayo. Huwag niyong sabihin, astig kayo. Idadaan sa batas to ni Senador Jingo Estrada. Idadaan ito sa batas. Baka kayo dyan, aywan ko lang, anong kahinatnan nun. Kita mo, ito yata tong anak ni Senador Jinggoy, di ba? O pamangkin, anak at pamangkin ni Senador Jingo Estrada, sugatan. Yung nakakapsyon sa baba, oh. Nakursunadahan, hindi mo nakursunadahan lang pala. At binugbog sa Boracay, 3 suspect arestado. Ayan. Buti naman, Sir Police, Sir Chief of Police dyan sa Boracay. Buti naman, medyo talagang alisto ang inyong mga member ng kapulisan dyan. Pero ito yon, hindi naman to kung ating usisahin sa mga ganitong mga personalidad, kagaya nitong anak ni Senador Jingo Estrada, hindi naman to lumalaki sa kanto na gusto nito bugbugan na kagad at saka sapakan. Kumbaga, siyempre, bumisita sa Boracay, naghahanap ng kagaanan sa pakiramdam, namamasyal baga sa madalit sabi, pagkatapos ito palang dadanasin doon. Di ba? Kayo dyan mga local sa hindi naman lahat, hindi ko nila lahat. Kayo mga local dyan sa Boracay. Pagka mga ganyang mga tao dyan, huwag niyong isipin na, sino kayo ito, mga astig ito. Isipin ninyo na ang karamihan dyan, lalo na sa gabi, mga bisita ninyo. Papakita lang ko yung mga ugali ninyo, ugaling kanto. Kaya yan, sir, yung mga tao dyan, disiplinahin niyo yung mga kagaya sa tao na yan. Diba? Isipin mo naman, hindi naman to basagulero to mga anak ni Senador Jinggoy. Yan. Ito yon, itong lugar na to, yung makikita na to, ito yung sa beach front mga kaibigan. Beach, yan, beach front. Yung mismong doon sa harapan ng sa tabi na ng liguan. Kasi kung tingnan natin dito sa larawang ito, sa may parte dito sa kanan, ito yung mga lugar na kung saan may kainan, restaurant, hindi, may konting sayawan, kantahan, hindi, siyempre may tagay dyan. So sana po, wag pamarisan itong mga kagaya nito, si Raulo, ito mga ito Naturoy nga nating tao, mga hayop pala itong mga ibang locals dyan. Di ko nila lahat Pero mayroon palang mga hayop dyan, mga locals dyan sa Boracay na pag nakainom, nagmumukhang demonyo na yung utak nun. Basta na lang matingnan Bakit? Ayaw ko matingnan. Tao naman yung tumingin sa iyo Hindi naman hayop. Ba't kailangan kagad bugbugin? Lupit ninyo, no? Nangyari before yung mauling.
Yes po, based on the CCTV footages po, no, na nag-gather natin, nagkaroon lang sila nagkasalubong one time po. Opo, nagkasalubong. Yan, nagkasalubong. Nagkasalubong, hindi naman kaagad kung inunahan o sinapak agad nung anak ni Jinggoy. Right? So salamat sir sa maagap ninyong aksyon at nahuli pala yung mga loko-loko diyan. Tinginan po, yes po. Kita mo, nagkatinginan. Nagkatinginan lang. Isipin mo natin, ano ba, ayaw nyo matingnan? Hindi naman kayo mukhang aswang yung mga locals dyan. Ba't saktan pa kagad talaga? Sabihin, nagkalaw pa rin itong tatlo. Hindi po, bali 3 suspects and 2 victims po. Biktima lang Yes po. pinsan ata ito. Yes po, yes. Sir, sa tatlong suspect, sir, ano po yung kasong isasangka natin? Actually po, inquested na po kaninang umaga. Nagkaroon po ng inquest proceedings for the case of physical injuries. Detained na po dito sa ating police station, yung tatlong suspect. Bote naman, nakulong na. Sana sir, ako naman, hindi naman din tayo dahil nga nagkasala, malupit din tayo sa kapwa. Pero pagdating sa sinasabi dyan sir na due process, sana po yung due process para sa lahat, hindi yung mayroong tinitingnan at mayroong kinikilingan. Baka sabihin nyo, aba, itong local namin dito sa Boracay, may-ari ito ng isla. Dito namin pwedeng ikulong kasi may-ari ito ng isla. Mayaman baga? Wag ganun, sir. Kailangan kung nagkasala, ayon sa batas, di ikulong din ayon sa batas. Ayan. So, sa panig naman ni Senador Jinggoy Estrada, hindi naman papayag yung mga ayan na ganun-ganunin na lang. Aba, ang lolo dyan, tandaan natin, si Lolo Irap. Hindi papayag si Lolo Irap. Sasabihin ni Lolo Irap, style nyo bulok. Diba? Diari kayo dyan. Style nyo bulok. Style nyo bulok. Kayo, mabulok kayo dyan sa kulungan. Yari kayo dyan. So, ito, pakinggan natin yung sinasabi ng mga, hindi man mismo yung, yung suspect. Pero ayon sa suspect, kasi na interview din naman ng sino man dyan, ito ang sabi ni Chief. Let us be responsible pag tayo naman uminom. Yun lang naman po yung usual na nagiging problema. And ang usual naman po na response, bakit nila nagawa yun? Lasing, nakainom. Yun. Ano yan, sir? Yung, mga scapegoat na yan? Kumita na yan? Marami na yan. Ganun na talagang sinasabi. Parang ganito ba? May nahuli na nang i-snatch ng cellphone, di nakulong. Ini-interview, sir, bakit mo nagawa yung bagay na yan, sir? Dahil po sa kahirapan, wala na po kaming pambiling bigas. Style bulok yan, sabi nga ni Irap, style nyo bulok. Yan. Di obra yan, si lulo nila si Irap, di yari kayo dyan. Ngayon, sabihin naman dito, nagawa namin yan kasi lasing kami. Wala yan. Mga palusot na mga, mga kalukuhan, mga bugoy-bugoy, mga scapegoat na yan. So, yun lang. Dito sir, sa mga suspect, personal ni po siya o sila na nakausap ninyo, ano yung sinabi ng mga suspect sa inyo? Yun nga po, no, nagsisisi sila sa nagawa nila, and when we ask reasons or ano po ba ang kanilang motibo, sabi nga po is nakainom. Yes po, and nagsisisi naman po sila sa kanila pong ginawa. Ilang taon niya? Ayun. Huli na ang inyong pagsisisi. Huli na. Kahit sabihin nyo nakainom, kami nakainom. Ano ngayon? Kung mo ba sabihin nyo nakainom, absuelto na kayo. Manda kayo. Kasi nandito na si Tatay Jinggoy. To the rescue. To the rescue si Tatay o si Daddy Jinggoy. Tandaan natin, di papayag yan si Lolo Irap dyan. Hindi papayag nasaan na yung ating ang ating sila si ayan, yan. Alright? Lumagpas na pala dito, balikan natin ng kaunti. Ayan. So yun po ang lugar na ito dito sa Boracay. Ito po yung lugar ng Boracay, ayun Ayan. Ang ganda ng lugar ba't kasi ang bilis?
So, yan. Ayun pa yan. Bilis naman. Yan, oh. Yan po ang Boracay. Kita mo, ganda ng Boracay. Pwedeng magbakasyon. Pwede tayo dyan mag-weekends. Ang problema ngayon, dahil sa pangyayari na yan, grounded yung lugar. Grounded yung lugar. Kung sa panahon ni Tatay Digong mangyari yan, baka sabihin, ay, wag yan. Ihulog na, ipakain sa pating yung dalawa na yan. Kasi mamaya pag nakainom, uulit yan eh. Uulit, sigurado yan. Kasi ang alak kasi nandyan yan sa buong panahon ng ating buhay. Nandyan yung alak kasi bahagi ng negosyo yan eh. Sabihin na, sir, nakainom ulit kami kaya mayroon na naman kaming binugbog. Wala yan. Alright, so mga kaibigan, ang akin lang pong payo, ito, ayan si Daddy Jinggoy, hindi yan papayag na ganun-ganun na lang. Lalo na si Lolo Erap. Kaya kayo dyan, mga lokal, kung sino man yung nagbugbog dito, nagsisi kayo, ang pagsisisi ninyo, huli na. Huli na. Hindi papayag yung mga ito ng ariglo-ariglo. Anong arigluhin nyo? O arigluhin namin to ng kalahating milyon. Ano ka? Kalahating milyon, sisiw yan. Kung idaan dito sa kanila ni Senador Jinggoy Estrada. Wala yan. Money is nothing dito dahil karangalan ang inyong sinira, karangalan din ang inyong ibayan. Okay, so mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating balitang pag-update dito sa nangyari dito sa anak ni Senador Jinggoy Estrada na involved sa bugbugan at sila mismo ang biktima. Sila ang biktima, ayon nga kay Chief, nakakulong na yung nambugbog sa kanila. Alright, ulitin ko, ang pagsisisi ay huli na. Dapat ang gagawin ninyo, magsisi man kayo doon muna. Bago nyo ginawa, magsisi na kayo para at least pagka talagang gawin ninyo, ay alam na niyo ang inyong ginagawa. Ngayon sabihin nyo, ay nagsisi na po kami, yari ka dyan. Yari kayo dyan. Alright, ang inyong kaibigan at kababayan, si Buwan TV, sa pag-update natin sa pangyaring ito, sa pananakit na siya ngayong nagkaroon ng sugat o nabugbog ang anak ni Senador Jinggoy Estrada. Hanggang dito, hanggang sa muli, abangan natin ang susunod ng pangyaring ito. Tayo po'y makikimonitor at kung ano man ang kahinatnan sa bumugbog sa kanila. Hanggang dito, magandang araw. Maraming salamat. Bye-bye na po.